Pag ikaw ay kurap, ang nasasakupan mo natural, hindi unlad. Pero ikaw at ang bulsa mo mapupuno at makakarating ka sa kung saan-saan. Ibig sabihin, ramdam mo ang kaunlaran habang iyong nasasakupan, patuloy ang kahirapan. Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Isa na naman pong edisyon ng Dagundong ang ating pong pag-uusapan ngayon pong araw na ito. Naku, nakakatuwa. Talaga naman hindi na mapigil at hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng mga senaryo po na ito. Naalala ba ninyo? Si dating Ilocos Governor Chavit Singson ay nagsalita na at talaga patuloy na inaaway ito well, hindi naman inaaway, kundi patuloy na niyang ibinubulgar ang lahat ng mga katarantaduhang meron ang administrasyon po na ito. Noong una naging magkakaibigan sila at talaga naman pong nakakatuwa dahil sila magkakasama. Pero sa isang pagkakataon na lahat ay pinakilala na habang isinisigaw ng staff ni PBBM ang pangalan Chavit Singson, hindi niya pinapansin. Hindi natin maintindihan kung bakit at maging si Governor Chavit Singson, hindi rin niya maintindihan kung bakit. Ano ba nangyari? Samantalang isa siya sa mga sumusuporta sa kandidatura at laban nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na nitong panahon ng midterm elections, di ba? So, kung saan nangangampanya si PBBM, nandun din po si Chavit at talaga naman siya ay sumusuporta, no? Hindi mo naman masisino si dating Governor Chavit Singson sapagkat may kakayahan din itong bumunot, di ba? Kung kailangan ng gastos o panggastos, kung may mga gastos, bumubunot yan. Di ba? So, nakikiambag sa mga pangailangan. Pero biglang-bigla, hindi na siya pinansin. At ngayon, dahil sa mga nangyayaring ito, para bagang natural, tumutulong ka, umaalalay ka, kaibigan mo, tinuturing mo, tapos hindi ka papansinin, anong problema? Di ba? Hanggang sa dumating sa punto na siguro ay kagaya ng isang baso na nakatapat sa isang tumutulong gripo o may patak may patak-patak na gripo, ay mapupuno ito hanggang sa ito'y umawas. Di ba? Matagal man, pero syempre mapupuno yan hanggang sa umawas. Siguro dumating na sa punto na umawas itong damdamin nitong si dating Governor Chavit Singson. At naglabas na ng kanyang sama ng loob. Pinakita niya lahat at ipinakita niya yung flow. Ipinakita niya sa kanyang unang mahaba-habang pahayag kung papaano na hindi pwedeng hindi alam ng isang leader kung ano ang nangyayari sa kanyang nasasakupan. Ipinakita niya doon na hindi pwedeng hindi alam ni PBBM na may nagaganap na mga nakawan o kaya ay pagsisingit ng mga pondong hindi naman kailangan sa budget ng 2025. Pero hindi siya nakinig. Hindi nakinig si PBBM. So sa madaling sabi, ay nagpatuloy po itong mga ganito. At hindi na napigil, tuloy-tuloy na hanggang sa umabot na sa iba't ibang mga istasyon ng radyo, telebisyon, si dating Governor Chavit Singson at inilalahad kung ano ang nangyayari dito sa Pilipinas. Dumating sa punto na, sa halip na yung mga may kaso, sa halip na yung mga itinuturo na mga sangkot dito sa napakalaking skandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas, itong Flood Control Projects Fund, nauna pa siyang makasuhan. Nauna pang makasuhan itong si dating Governor Chavit Singson. Ayun ang masakit. Ipinakikita lamang ng administrasyon na ito na kapag hindi ka nakakampi, ay siguradong may kalalagyan ka. Pero hindi natinag. Hindi natinag si dating Governor Chavit Singson. Bakit ninyo? Sa pinakahuling interview,
meron hong sa pinakahuling interview na akin pong nakita, talaga naman hong merong dahilan, ano ha, at meron siyang ika nga punto sa mga binibintang sa kanya na partikular yung di umano'y pagiging corrupt niya nung siya ay gobernador. Panoorin po natin ito. From the poorest province kami, we are now the fifth richest province in the entire country. Asa yung Ilocos Norte? Nasa ilalim pa rin. Ilang presidente na sila. Yan doon kayo mag-face. Kung corrupt kami, bakit mag-progress sa Ilocos Norte? Tama naman, hindi ba ga? From Kung the sila'y poorest- kung corrupt, bakit magpo-progress? Bakit umunlad? Bakit ang Ilocos Norte ay nananatiling problemado? Sa kabila ng mga isiniwalat ni Governor Chavit Singson na mga proyektong dinala at pondo na inilaan dyan sa lalawigang iyan ng Ilocos Norte. Ano nga ba nangyari? Sa palagay ko, makakapagpaliwanag dyan isang tao lang. Itong regional director ng DPWH na si Ronel Tan. Sapagkat siya nakakaalam kung ano nangyayari doon eh. Ano mga project ang dinala doon at magkaanong halaga ng project ang pumasok doon na may kaugnayan o mula sa pondo ng flood control. Kaya kailangang ipatawag ito lahat. Ano ha? Ipatawag ito lahat. Kasi ang nangyayari ngayon, pagka ikaw ay namarkahan, nakalaban ka, uunti-untiin ka. Iisa-isahin ka, hahanapan ka ng kaso, hahanapan ka ng butas para ikaw ay kanilang ipitin, ikaw ay kanilang sikilin, sakalin, hanggang sa dumating sa punto na hindi ka na makakilos at wala ka nang magagawa. Hanggang doon lang. Kung sa bagay, ano ha? Ito si Chavit Singson, kung tutusin, pwede siyang lumaban hanggang sa dulo ng hangganan. Di ba ga? Ibig sabihin, pwede siyang lumaban hanggang sa kataas-taasang hukuman. Kung yung mga kagaya naman natin, ano ha, ay anong na ang tanging kaya lamang ay ipaglaban at ilahad ang damdamin ng taong bayan, ay pag sinikil, buhay na ang katapat. Sapagkat ala naman tayong ibang ilalaban, hindi ba ga? So yan ang sitwasyon natin ngayon. Ang mga taong lumalaban sa pamahalaan ni Marcos, gaya ng panahon ng kanyang ama, ay unti-unting sisikilin, pahihirapan, at pagkatapos ay hanggang sa punto na hindi na ito makagula pa. Hanggang sa punto na ito ay tumigil lamang o kaya maglaho na parang bula. Kaya hindi na natin pwedeng papagtagalin pa ang laban po na ito. Dahil sabi nga doon sa ilang mga tinuturo na mga kasabihan, ano ha? Kung talagang ayaw mo na, kung talagang sa palagay may sukdula na ang laban, sukdula na ang ginagawang kawalanghiyaan ng administrasyon ito, it's about time that we all have to stand up, that we all have to fight para nang sa ganun ho ay makita ng pamahalaan na ito na hindi na ho tanga ang tao na kagaya nung araw na kaya nilang paikot-ikutin. Meron hong mga nakatakdang pagkilos sa November 30. Sana ho magsama-sama tayo doon. November 30 ho yan. Sana ho'y matuloy. Ano ha? At sana ho, etong pagkilos na ito, kapag sinimulan, ay hindi na tantanan. Yung totoong laban na mananatili ang taong bayan sa gitna ng mga lansangan at isisigaw ang paghingi ng katarungan. Isisigaw ang pagkakaroon ng pagbabago sa sistema ng ating pamahalaan. Isisigaw ang pagbabago sa buong burokrasya ng administrasyong Marcos. Maraming salamat ho mga kaibigan. Sana ho ay matinag namin ang inyong damdamin. Sana ho ay maramdaman ninyo ang isang totoo at tunay na pangangailangan ng ating pagkilos at pagkakaisa para sa ikatatagumpay at ikauunlad ng ating bayan. Wala kaming isinusulong kahit na sino. Pero hanggat maaari, tama na. Tama na
Huwag na nating hintayin pa ang susunod na 2 o 1 taon, 3 taon pa. Hindi na natin kaya ito. Alam namin, nararamdaman namin, sapagkat tao rin ako, tao rin kami. Na nahihirapan kayo, nahihirapan din kami. Hindi patas ang laban. Kaya sa pangyayaring ito, tayo ay tumindig, tayo ay magkaisa at lumaban. Again, maraming salamat po muli sa inyo lahat. At sumayin niyo po ang Panginoon. Sana po ay paglinawin niya ang inyong mga isip at bigyan kayo ng lakas na loob na ipaglaban ang inyong karapatan. Hindi pa ho tayo dito nagtatapos. Marami pa hong mga susunod na kwentuhan, marami pang mga susunod na usapan. Sapagkat mananatili po ang panggigising ng inyong lingkod sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.